Welcome again sa ating Gospel Hour. And indeed, it's a blessing na tayo po'y nakakapagbahagi ng kanyang salita through this platform. I am Brother Sanjay from Bethany Baptist Church, Milan. Indeed, isang blessing po ulit na tayo po'y magtipon-tipon at pag-usapan, pag-aralan ang kanyang salita. So, let's open our Bibles in Romans 6. Romans 6, verse 15 to 23. I hope you have your Bibles, kahit kayo po ay mga nasa bahay, and kung wala kayong Biblia sa inyong tahanan, or kung nasan man kayo, ay basahin nyo pa rin yung mga verses na ipopost ng ating media para makita nyo po na salita ng Panginoon ang ating pinag-aaralan o ating pag-aaralan. Romans 6, verse 15, I will read, "What then? Shall we sin because we are not under the law, but under grace? God forbid." Verse 16, "Know ye not that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey, whether of sin unto death, or of obedience unto righteousness." 17, "But God be thanked that ye were the servants of sin, but ye have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered you." Verse 18, being then made free from sin, ye became the servants of righteousness." Verse 19, "I speak after the manner of men because of the infirmity of your flesh. For as ye have yielded your members servants to uncleanness, and to iniquity unto iniquity, even so now yield your members servants to righteousness unto holiness." Verse 20, "For when ye were the servants of sin, ye were free from righteousness." Verse 21, "What fruit had ye then in those things whereof ye are now ashamed? For the end of those things is death." Verse 22, "But now being made free from sin, and become servants to God, ye have your fruit unto holiness, and the end everlasting life." And lastly, verse 23, this is a very familiar verse to us. "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." Let's bow our head and let's pray. Dear God, Heavenly Father, maraming salamat, Panginoon, for this privilege, Lord, to share Thy Word, to preach Thy Word. Kayo po ang patuloy na manguna, kayo po ang patuloy na bumigay ng habag sa pagbabahagi pong ito, Panginoon. Pinipipray po namin yung mga bisita na amin pong inimbitahan ay maka-tune in, makapakinig, Panginoon, at kumilos po kayo, Panginoon, through Thy Word, through Thy Holy Spirit, na makita po nila kung ano po yung kondisyon nila sa inyong harapan. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. Gabay niyo po kami at bigyan niyo po ako ng katalinuhan, ng wisdom, Panginoon, na nanggagaling sa inyo, at maalala ko, Lord, lahat ng aking pinag-aralan. Maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen. In the early passages of this chapter, the Apostle Paul uses the analogy of death and resurrection. Very familiar tayo sa verses na lagi nating binabasa dito sa part ng verse 4. Every time that we have baptism, binabasa natin tong, "Therefore we are buried with Him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life." This is one of His distinctive traits. Ito yung isang bagay o isang pagkatao, pagpapakilala sa atin ni Apostol Pablo. By his letters, by his epistles, kung paano niya sinusulat, paano niya sinusulatan yung mga mananampalataya, kung paano niya kinakausap, kung paano niya pinapaliwanag
yung mga katotohanan na nanggagaling sa salita ng Panginoon. He employs analogies to explain doctrinal and spiritual concepts. Kung titingnan natin yung buong libro ng Romans, this is the most systematic theology. Kaya kung gusto mong mag-aral pa ng about sa theology, gusto mo pang mas lalong makilala ang iyong Biblia, kung ano yung mga doktrina, go deep, go dig sa Romans. Much like our great teacher, Jesus Christ, who taught in a ways we could understand. Ganun din po ang ating Panginoong Hesukristo. Maraming parabola o parables na kanyang ginamit para i-explain yung mga katotohanan sa mga simpleng tao. The terms deliver, as we see in our infograph, the salvation through deliverance, that is my title, the terms deliver or delivered frequently appeared throughout the Bible. To be delivered or rescued represents an action that the Lord has taken on our behalf. Hindi po tayo nakipagtulungan sa Panginoon nung tayo ay iniligtas. Hindi tayo nag-ambag sa ating kaligtasan, kundi tayo ay iniligtas ng Panginoon. Just like the Israelites sa account ng Exodus, they were enslaved for 430 years. Wala silang magawa, hindi nila kayang lumaban, hindi nila gustong lumaban, hindi na nila gustong makalaya dahil wala silang kakayanan iligtas ang kanilang mga sarili. But it was only through the power of our Lord that they were delivered from their captivity. He is the deliverer that rescued us, not physically, not only physical, but also spiritual and eternal damnation. I hope na nagigets niyo po yung ating point. Tonight, I want to share my message that I entitled, The Salvation Through Deliverance. Ang kaligtasan sa pamamagitan ng pagpapalaya. Tayo ay pinalaya ng Panginoon. Tayo po ay mga nakakulong, alipin. Ayan yung mga pagkakilala o yung kung paano i-describe ng Biblia ang tao. There are three aspects of our spiritual deliverance. The three aspects of spiritual deliverance. First, our first point is we were delivered from law to grace. From law to grace. In Romans 6:15, what then? Tinatanong kinakausap ulit ni Apostol Pablo yung mga taga-Roma. Shall we sin? Tayo ba'y magkakasala muli? Gumawa ng kasalanan? Because we are not under the law, but under grace? God forbid. Yung sarili natin. Lagi nating alalahanin ang mga salita ng Panginoon. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Tayo ba'y magpapatuloy sa kasalanan para ang grasya ng Panginoon ay umapaw pa? God forbid. Huwag sanang pahintulutan ng Panginoon. How shall we that are dead to sin live any longer therein? Paano nating nagagawang mabuhay pa sa bagay na tayo ay patay na? Pero nagagawa pa rin daw nating mamuhay muli. Imposible daw po yun. Hindi ito literal
But it is a different kind of analogy na ginagamit ni Apostle Pablo. Very similar in Romans 6 verse 15. What does Apostle Paul mean by saying we are not under the law? Again, we were delivered from the law to grace. Law in Greek means, the Greek word of law is nomos. Again, nomos, anything established, anything received by usage, a custom, a command. The Mosaic law and referring account to the context, either to the volume of law or to its contents. The Christian religion, the law demanding faith, the moral instruction given by Christ, especially the precept concerning love. Kung maalala niyo yung sinabi ng Panginoon, this is the new commandment I give unto you, that you love one another. Isa sa mga kautusan ng Panginoon. And the name of the more important part is the Pentateuch, is to put for the entire collection of the sacred books of the Old Testament. Yung buong kasulatan o yung scripture, yung manuscript ng Old Testament, ayun daw yung law. Especially yung first 5 na meron tayo sa Bible natin. And the example of this is the 10 Commandments. Very familiar, even the other religion. Alam na alam ang 10 kautusan ng Panginoon. Ginugusto nilang magawa para sila'y maligtas, para sila'y maging katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon. But kailangan natin maintindihan na ang mga batas na ito o yung mga kautusan na binigay ng Panginoon ay pagpapakita lamang na hindi natin kayang gawing tuwid ang sarili natin sa harapan ng Panginoon. Hindi natin kayang maging katanggap-tanggap, perfect sa harapan ng Panginoon. At hindi natin kayang maging fully obedient sa harapan ng Panginoon. What could the law do with us? Being under the law will just make us guilty of our transgressions and iniquity in the time of our judgment. Pag tayo po ay namatay, mga minamahal, at tayo ay humarap sa Panginoon, tatanungin ng Panginoon kung ano yung ginawa natin sa mundong ito. And makikita doon kung ilang beses kang gumawa ng kasalanan, kung ilang beses mong disobey ang kautusan ng Panginoon, kung ilang beses kang nag-enjoy sa kasalanan. And makikita mo doon kung gaano ka ka-guilty sa harapan ng Panginoon sa mga nagawa mong kasalanan. Kaya nga walang exempted. Pag tayo ay humarap sa Panginoon, wala tayong kayang itago sa harapan ng Panginoon. Lahat ng ginawa natin sa mundong ito, nung nang tayo ay pinanganak hanggang tayo ay mamatay, alam na alam ng Panginoon. And by that, we are under law. We will be guilty. But praise God, we were delivered by the law. We are now under the grace coming from the Lord Jesus Christ. He is the grace. In Romans 4:15, because the law worketh wrath. For where no law is, there is no transgression. Ang nagagawa lang po ng law ay yung maging guilty tayo sa harapan ng Panginoon. Kung alam niyo yung binigay na kautusan simula pa lang kay Adam and Eve na huwag niyong kainin ang bunga ng punong ito. Meron ng utos ang Panginoon. At nung sila ay nagkasala, dahil merong kautusan na binigay ang Panginoon, makikita yung transgression na ginawa nila dahil merong utos, may batas na ginawa ang Panginoon, may commandment na ginawa ang Panginoon. Kaya nung sila ay hinarap ng Panginoon, they were guilty. Kaya nga sabi po dito, for where is no law is, there is no transgression.
Kung wala namang binigay na utos ang Panginoon, hindi naman sila magkakasala. Pero merong batas. Ayun po yung kailangan natin maintindihan, na merong batas na binigay sa atin ng Panginoon. We are all guilty of transgression. We are all disobedient. We are all not following what the Lord wants us to do. In Romans 3:20, therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in His sight. Dahil pala sa kautusan din ng Panginoon, sa mga utos ng Panginoon, wala talagang kayang tumayo na matuwid sa harapan ng Panginoon. Walang kaya magsabi na, Lord, I am not guilty. Malinis ang konsensya ko na wala akong ginawang kasalanan. But because there's law, walang kayang magsabi nun sa harapan ng Panginoon. For by the law is the knowledge of sin. Kaya natin nasasabing mali ang isang bagay. Kaya natin nasasabing kasalanan ng isang bagay. Kaya tayo may idea na mali ang isang bagay dahil merong mga kautusan ng Panginoon. Example na lang ng Ten Commandments. Walang ibang Diyos na sasambahin kundi ang Diyos na meron tayo. But we see kung ano na yung meron ng mundong ito. Ang dami ng Diyos-Diyosan. Ang dami ng pinapalit sa totoong Panginoon. And because meron tayong salita ng Panginoon, alam natin na mali, nagkakaroon sila ng pagkakamali sa harapan ng Panginoon. They were guilty, kahit di man nila sabihin o hindi man nila aminin. Because of the law that was established by God, God is law, no one can say we are not guilty. And by violating the law, there is something that should be paid off so we can be bailed out. Parang tulad sa mga kaso, pag ikaw ay natikitan, ayan, yung mga nagda-drive, pag ikaw ay natikitan, ibig sabihin may hindi ka nasunod na batas. And makukuha mo yung lisensya mo kung babayaran mo. Ganun din po tayo sa harapan ng Panginoon. Kailangan nating magbayad dahil sa ating mga nagagawang kasalanan. May penalty yung pagiging guilty natin sa pag-violate ng mga kautusan ng Panginoon. In Galatians 3:13, Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, cursed is everyone that hangeth on the tree. Purihin ang Panginoon. Purihin ang buhay ng Panginoong Jesucristo. Inako niya po yung pagbabayad na dapat ikaw at ako ang dapat magbayad. Being under the law means we are cursed. Just like what the Lord Jesus Christ experienced on the cross. We are the one that should be hanged on the cross because of transgressing the law. But praise God, yung kautusan na meron ng Biblia at ang salita ng Panginoon ay na-perfect. Perfect ang buhay ng Panginoong Jesucristo. Naging katanggap-tanggap ang kanyang kamatayan dahil sa kanyang buhay rin mismo na matuwid. Nang simulang siya ay pinanganak hanggang siya ay namatay at muling nabuhay muli, walang bahid ng kasalanan ng Panginoong Jesus. Dito natin mas ma-appreciate yung ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Na tayo, na mga tao na nagkakasala sa araw-araw, ay walang kakayanan o walang ibang way para bayaran ang kasalanan natin dahil wala tayong mai-offer sa Panginoon. Kahit nga tayo ay Kristiyano na, tayo ay nagkakasala pa rin sa araw-araw. Purihin ang Panginoon dahil inalis na tayo
ng Panginoon sa kondisyon na yon. We are not more under the law, but we are now under the grace of God. Grace is a free gift of God, not because of works or any reason to obtain, but because of His love and mercy, He gives us salvation that we don't deserve or even worthy to receive. Kung sa tingin mo ay dahil sa iyong kabutihan, kung sa tingin mo dahil ikaw ay nararapat na bigyan ng biyaya ng Panginoon, regaluhan ng biyaya ng Panginoon, hindi natin naiintindihan yung biyaya ng Panginoon. Walang ibang dahilan, walang ibang bagay na nakikita sa atin ng Panginoon para tayo ay biyayaan ng kaligtasan. Grace is grace. It is the free gift, gracious gift of God, unmerited favor. In John 1:16 and 17, and of His fullness have all we receive, and grace for grace. For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. We are not under the law that was given to Moses. We were under the grace and truth came by Jesus Christ. Kaya kung meron ka mang ibang tatakbuhan, kung meron ka mang dahilan kung bakit ka maliligtas, hindi dahil sa iyong pagiging mabuti. Dahil law, part yun ng law, na kailangan mong maging mabuti, kailangan mong perpektuhin yung kautusan ng Panginoon. But we are now under the grace of God. We were saved by grace. In Romans 3:24, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Being justified. Because there's a law, you will be guilty, but you were justified because of the redemption of Jesus Christ through your life. Tayo ay nagkaroon ng kaligtasan, tayo ay naging napunta sa Panginoong Kristo dahil sa Kanyang ginawa sa buhay mo. You were delivered from law. Inalis ka ng Panginoon sa bagay na yan. At ngayon, ikaw ay namumuhay na sa biyaya ng Panginoon. Kaya nga sabi nga ni Pastor Kent, nung kinamusta niyo yung kapwa niya, Pastor, sa biyaya lang ng Panginoon. Sa lahat ng ginagawa mo sa buhay mo ngayon, biyaya ng Panginoon. Biyaya ng Panginoon at nandito pa rin tayo ngayon. Biyaya ng Panginoon at nakakapag-aral tayo ng Kanyang salita. Biyaya ng Panginoon at nababahagi natin ng malaya ang Kanyang salita. Biyaya ng Panginoon at nakakatayo po ako dito. In 2 Corinthians 5:21, for He hath made Him to be sin for us, who knew no sin, that we be made the righteousness of God in Him. Ang perpektong pagkatao ng Panginoong Hesukristo na walang bahid ng isang kasalanan. Yung kasalanan na meron ka ngayon, hanggang ikaw ay mamatay, ay inako ng Panginoon. Pinagbayaran ng Panginoon dun sa krus ng Kalbaryo. That we might be made the righteousness of God in Him. Para tayo ay humarap na tuwid, maging tuwid sa harapan ng Panginoon. Hindi na makikita yung mga kasalanan, yung mga ginawa nating pagkakasala sa Kanyang mga kautusan. Yung maruming pamumuhay natin ay hindi na makikita ng Panginoon. Makikita na po ang buhay ng Panginoon na perpekto, righteous, holy. And because of His grace, we were delivered from the law. In our second point, in our salvation, there are three aspects of spiritual deliverance na diniscuss po ni Apostle Paul. First, from law to grace. Next,
is from slaves to servant. From slaves to servant. In Romans 6:16, know ye not that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey, whether of sin unto death, or of obedience unto righteousness. We were servants. Maganda pa yung ginamit na word po dito. We were servants. Slavery is not new to those who live in Rome. Kaya po ito yung ginagamit na analogy ni Apostle Paul na ang pagiging alipin ng kasalanan, it is very common to have this kind of ruling in that era. And no slaves can serve two masters. Alam na alam po natin yan. It is either God or Mammon. It is either we are in Adam or the last Adam, Jesus Christ. The Greek word of servant here is not a bond servant, but doulos. It means slave or subject to someone. We were all slave before God delivered us. Tayong lahat ay alipin ng kasalanan. Alipin ng mundong ito. And even alipin ng sarili nating laman. Being enslaved, that means you have a master or Lord. It entails absolute, compulsory, consistent, exclusive, and loyal obedience to your master. Nung panahon na yon, pag ikaw ay alipin ka. Hindi ka pwedeng magsabi na, ayokong gawin yan. Hindi ko susundin yan. Pipiliin ko kung ano yung gagawin ko. Ako yung masusunod sa buhay ko. Alipin is alipin. Doulos is doulos. Enslave. Subject to someone, to his master or Lord. We are either enslaved to sin, which leads to death, or we are obedient servants to righteousness, which there's no middle ground, mga minamahal. Though there's no praise, the praise no man is an island signifies that we are not our own. We cannot be masters of our own fate. Bilang alipin po ay hindi ikaw ang nasusunod sa buhay mo. Hindi ikaw yung nasusunod sa kagustuhan mo. Kung ikaw ay na kay Kristo na, si Kristo na ang nasusunod sa buhay mo. Doon ka inalis ng Panginoon. And, kung titingnan lang po natin, mas gusto mo bang maging alipin ng mundong ito? Mas gusto mo bang maging alipin ng kasalanan? O maging alipin ng Panginoong Hesukristo? Maging tagasunod ng Panginoong Hesukristo. Sabi po dito, whether of sin unto death or obedience unto righteousness. Bilang mananampalataya, we should obey the righteousness of God, the will of God. Kung tayong totoong mananampalataya na kay Kristo na, hindi na dapat natin ginagawa kung ano yung ayaw ng Panginoon natin. Hindi na dapat natin ginagawa kung ano yung hindi naaayon sa karakter ng Panginoon natin. We were delivered there. Hindi na tayo enslaved ng kasalanan. Wala nang kapangyarihan yung kasalanan sa buhay natin. And this is the dilemma of modern Christianity today. That many people want Jesus Christ to be whatever they desire. They want Him to be their Savior, provider, healer, and someone who listens to their prayers.
However, we must not forget that He is both our Lord and Savior. We do not merely accept His saving grace, we also acknowledge His Lordship in our lives. He is the Master we serve, and we should follow His commandments. Hindi dahil ang pagsunod sa Panginoon ay hindi dahil napipilitan ka. But nakikita mo yung Master mo ngayon, yung Lord mo ngayon, yung Savior mo ngayon, nakikita mo yung totoong pagmamahal na nanggagaling sa Kanya. Sabi nga ng Panginoon, if you love me, keep my commandments. Ayun yung nagbibigay sa iyo na sundin yung kalooban ng Panginoon. Na dati, ang kasalanan ay puro pait, puro paghinagpis ang binibigay sa iyo. But ngayon na ikaw ay ligtas na, mananampalataya na, tagasunod na ng Panginoon, pagmamahal, kaligayahan, ang kapalit ng kanyang pagsunod. Again, we must not forget that He is both our Lord and Savior. Lagi nating tinatanong yan. Every time we share, do you accept the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior? And ito po yung isang tatak ng isang totoong Kristiyano na hindi ka lang ligtas, but you also obey the Lord. Hindi mo lang sinasabi na ako ay may relasyon sa Panginoon bilang tagapagligtas. But He is also the Lord in your life. And dito mo makikita yung repentance, yung sanctification sa buhay natin. Kaya mahirap yung nagpo-profess na ako ay ligtas pero wala namang pagsunod sa Panginoon. Walang repentance, walang sanctification, walang righteousness sa buhay nila. We are now servants of righteousness. Earlier, we are slaves of sin, but now we are servants of righteousness. For the first time in our life, we can do right things sa harapan ng Panginoon. Yung kabutihan na kaya nating gawin noon na maduming basahan lamang sa harapan ng Panginoon, ngayon ay katanggap-tanggap na dahil tayo po ay nakay Kristo na. Tayo ay inalis na ng Panginoon. Pinalaya na tayo sa kasalanan, sa pagiging alipin ng kasalanan. We observe the work of Jesus Christ in our first point. As justified believers, this should result in a transformed life. A life of sanctification. Because Jesus Christ, our Lord, siya na po yung master natin sa buhay natin. Siya na yung nangunguna, sinusunod. Kung paano tayo mag-isip noon, yung mga bagay na kinakahiya mo, yung mga bagay na gusto mong gawin noon, ay inaalis mo na dahil hindi na yun ang kalooban ng Panginoon. Kung paano ka mag-isip, kung paano ka mag-decide, kung paano ka manamit, kung paano ka magsalita. Because you are under the sin. Slavery of sin. But now you are the servant of righteousness. Kaya meron talagang transformation. Merong deliverance from sin to servants of righteousness. We are His workmanship. Alam po natin yan. Ephesians 2:10. We are His workmanship. Na ang mga modern Christian ngayon, alam ang Ephesians 2:8 and 9, but hindi na binabasa yung verse 10. Sabi po dito, we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, unto righteousness, unto holiness, to be Christ-like in our life, which God had before ordained. Itinakda ng Panginoon. Hindi lang to option, kundi ordained that we should walk in them.
Hindi option ang paglakad sa katuwiran ng Panginoon pag ikay Kristiyano na. You are ordained to walk rightly, holy. For we are His workmanship. Kaya ang totoong mananampalataya ay may bunga. May works, good works na bunga, magmamanifest sa kanyang mga buhay. In Romans 6:17 and 18, but God be thanked that ye were the servants of sin, but ye have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered you. Being then made free from sin, ye became the servants of righteousness. In Romans 6:22, but now being made free from sin, ye become servants of God. Ye have your fruit unto holiness, and the end everlasting life. Take note of the praise, but God be thanked. Wala kang ibang pasasalamatan sa buhay na meron ka ngayon, kundi ang Panginoon. Sabi nga ni Apostle Paul, I am what I am because of God, because of His grace. Kung dati ikaw ay alipin ng kasalanan, ngayon ay ikaw ay alipin na ng Panginoon. Tagasunod ka na ng Panginoon. Hindi para gawin pa rin yung kagustuhan mo, but gawin yung kagustuhan ng Panginoon sa buhay mo. Now that we are in Christ, the life that once we lived before we born again should be forsaken. Katulad po ng sinabi dito, sabi ni Apostle Paul, but ye have obeyed from the heart that form of doctrine. Ibig sabihin po dito ng form is the mold. Ito yung dito ka minumold ngayon ng Panginoon. Kung dati ito yung itsura mo, minumold ka ng Panginoon from His doctrine, from His truths. Sa Kanyang salita, tayo ay nababago. Tayo ay nagkakaroon ng panibagong perspective sa buhay. Kung paano tayo manamit, kung paano tayo mamuhay, binabago rin yung eternal nating pamumuhay. Hindi lang panlabas lahat, kundi importante yung panloob. Because of doctrines, principles, precepts, and truths coming from the Word of God, we are remolded unto His image, to be Christ-like. As Jesus Christ said, the truth will set you free. Ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Ang katotohanan ang magbibigay sa iyo ng direksyon kung ano yung tama na dapat mong sundin. Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin sa pagkakatali natin sa kasalanan. How absolutely right those very words of our Lord Jesus Christ. We were enslaved by sin and by the king of this world. Hindi nga lang po tayo alipin ng kasalanan. Gusto rin natin yung kasalanan. Gusto rin natin yung kondisyon natin before. Gusto natin yung ginagawa nating karumihan sa harapan ng Panginoon. We love being in that situation. We enjoyed every moment in that darkness. But God be thanked. Pasalamatan natin ang Panginoon because He delivered us from being slaves of sin to servants of righteousness. We are now the servant of righteousness. The title that we will never deserve. We are now the master's servant. Napakataas na panawagan sa atin mga minamahal. Doing His will in our lives. Kung noon walang kwenta yung ginagawa mo, ngayon may kabuluhan na. Yung pagbabahagi mo ng salita ng Panginoon, alam mo na kung saan ka papunta.
Kung saan-saan ka pumupunta ngayon, alam mo na yung direksyon ng buhay mo. Yung buhay mo ay nagiging pagpapala na sa iba at nagbibigay na ng gloria sa Panginoon. Doing the Great Commission. And entrusted to us the Word of God. Hindi po lahat ay alam ang salita ng Panginoon. Hindi lahat ay kayang ibahagi ang salita ng Panginoon. Hindi lahat ay may privilege na ganito na meron tayong mga Kristiyano. Kung titingnan mo lang mabuti kung ano yung meron ka ngayon, hindi sapat ang buhay natin, hindi sapat ang buhay na meron tayo para pasalamatan ng Panginoon. Hindi sapat yung bawat segundo na meron ka sa mundong ito para pasalamatan ng binigay sa iyo ng Panginoon. We are now the servant of righteousness. We were delivered from that state to become the servant of righteousness. At hindi lang po ito basta-basta na ginawa ng Panginoon. In 1 Peter 1:18 and 19, For as much as you know that you were not redeemed with corruptible things, as silver and gold from your vain conversation received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Jesus Christ, as of the Lamb, without blemish and without spot. Hindi ka lang tinubos ng Panginoon sa pagkakatali mo sa kasalanan ng mga material na bagay sa mundong ito, but His precious blood, yung kanyang banal na dugo. The blood that without blemish and without spot. We are personally and intentionally bought by the precious blood of our Lord Jesus Christ. Hindi lang po nagbabakasakali ang Panginoon. He is the only perfect and only acceptable sacrifice to our God who is righteous and just. Sana maintindihan natin yung analogy na binibigay sa atin ng Panginoon, ay ng Biblia at ni Apostle Paul. We were slave, we can't do nothing from that state. Wala tayong kakayanan na umalis sa sitwasyon na yun. At di natin gustong umalis sa sitwasyon na yun. We love darkness more than light. But thank be to God. Purihin ang Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon sa kanyang mga ginawa. In 1 Corinthians 7:22, for he that is called in the Lord, being a servant, is the Lord's free man. I love this word, free man. Likewise, also he that is called, being free, is Christ's servant. For the first time in your life, kung ikaw ay totoong mananampalataya na, kung ikaw ay totoong nakay Kristo na, you are a free man. Meron ka ng totoong kalayaan. Hindi ka na alipin ng kasalanan, hindi ka na alipin ng sarili mo. You are now a free man. This is the only time that we can call ourselves free. Hindi ito yung meron sa labas. Because even though we can do whatever we want to, we are still bondage to sin. But because we have a new Lord in our lives, we are now free from sin and the servant of Christ's righteousness. Kung sa tingin mo noon, nung wala ka pa sa loob ng simbahan, wala ka pang relasyon sa Panginoon, ikaw ay feeling mo malaya, nagkakamali ka mga minamahal. Nagkakamali po tayo. Kung sa tingin natin nagagawa natin yung kasalanan at tayo ay feeling natin ay free, we feel free, nagkakamali po tayo. We are bonded. We are enslaved. And doon tayo inalis ng Panginoon.
Sabi dito, for he that is called in the Lord being a servant is the Lord's free man. Likewise also he that is called being free is Christ's servant. Ngayon mo masasabing, ako'y malaya na. Dahil ako'y na kay Kristo na. Ngayon mo masasabing, merong totoong kalayaan sa buhay mo ngayon. Dahil tayo ay na kay Kristo na. Dahil inalis na tayo ng Panginoon sa pagkakatali natin sa kasalanan, sa pagiging alipin natin ng kasalanan. Romans 6:22, but now being made free from sin, you become servants to God. Ye have your fruit unto holiness and everlasting life. Being a servant of God should produce us. Being servant of God should produce us a fruit of good works unto holiness. And ang dulo po nun ay walang hanggang buhay. Hindi mo ginagawa ang pagiging mabuti o paggawa ng tama dahil gusto mong magkaroon ng kabanalan at gusto magkaroon ng walang hanggang buhay. Ginagawa mo ang mga bagay na ito dahil ikaw ay na kay Kristo na. Ikaw ay nasa Diyos na. May tamang relasyon ka na sa Panginoon. And lastly, the three aspects of spiritual deliverance. First, from law to grace. From law to grace. And second, from slaves to servant. And lastly, from death to eternal life. From death, we were delivered from death to eternal life. Yung pagpapalaya sa atin, mga minamahal ng Panginoon, ay hindi lang dito, sa mundong ito. Yung pagpapalaya sa atin ng Panginoon, hanggang sa walang hanggang buhay. Hindi lang tayo pinalaya sa kamatayan, pero bagkus binigyan pa tayo ng walang hanggang buhay. Grabe yung biyaya ng Panginoon. Grabe yung pagkilos sa buhay natin. Kaya wala kang maipagmamalaki sa harapan ng Panginoon. Kung meron ka mang ipagmamalaki, hindi yung pera na meron ka, hindi yung mga pagmamayari na meron ka, kundi yung ginagawa sa iyo ng Panginoon. Hanggang walang hanggang buhay, unto eternal life, God is working on you, working on us, blessing us. Hindi blessing ang mga material na bagay, ang blessing itong mga katotohanan na ginagawa sa atin ng Panginoon. In Romans 6:21, what fruit hath ye then in those things whereof ye are now ashamed? For the end of those things is death. Sabi dito ni Apostle Paul, ano ang napapala nyo sa mga bagay na dati nyong ginagawa ay ngayon ay kinakahiya nyo na? Dahil ang dulo ng mga bagay na yon ay kamatayan. The end of life in sinning is death. Before we got saved, sin was something we boast about and proud of. Makikita natin yan sa sanlibutan na ang kasalanan ang itinataas, pinagmamalaki, pinagmamayabang. Before we got saved, we see it in today's society where sin is normal. Yung paggawa mo ng kabutihan ay hindi normal. Yung pananambahan mo every Sunday ay hindi na normal. Pero yung pag-iinom, yung paggawa ng kasalanan ay okay lang. Pwede mo pang ipagmalaki. Something to be this world proud of and actions that have been taken normally. Yung lagi ko pong sinasabi, nung ako'y teenager pa, ang kabaklaan ay kinakahiya. O yung mga bagay na ganyan ay kinakahiya. But now, we see, nagkaroon na ng Pride Month. Nino-normalize na yung same-sex marriage. They are boasting
Pag may nakikita ka nagpaparade, they are blaspheming the name of Jesus Christ and God. They are more proud for themselves. Proud sila sa mga ginagawa nilang kasalanan sa harapan ng Panginoon. But to us, Christians, believers, it is something that we are ashamed of now. Ito na po yung mga bagay na, Lord, mapapasalamat ka na lang sa Panginoon that God delivered you from that condition. Yung mga bagay na ginagawa mo noon na akala mo ay maganda, pwede mong ipagmayabang, ipagmalaki. But now, it is the reason that we should be humbled. Because if it not were for the grace of God, kung hindi tayo sinumpungan ng biyaya ng Panginoon, ano bang ipagmamalaki natin sa Panginoon? Wala ngang mabuti ni isa sa atin. There is none that righteous. No, not one. Even our good works na sa tingin natin ay tama are filthy rags. Hindi lang maduming basahan, but meron pang mas explanation doon. Romans 5:12. Wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Sa amin po mga bisita, kung kayo po ay naka-tune in pa, tayo pong lahat ay makasalanan. Sabi po ng Romans 5:12, for that all have sinned. And so death passed upon all men. Dahil kaya pala tayo may kamatayan, kaya pala walang kayang mamuhay ng immortal sa mundong ito, dahil lahat tayo ay makasalanan. So death passed upon all men, for that all have sinned. Kahit yung taong kilala mo na pinakamabait, pinaka sa tingin mong banal, ay makasalanan pa rin. I hope na napapakinggan nyo po na mabuti yung ating mensahe kung saan tayo pinalaya ng Panginoon. In James 1:15, then when lust hath conceived, it bringeth forth sin. And sin, when it is finished, bringeth forth death. Yung buhay na meron tayo ay nawala ang Panginoon, tayo ay nagpapatuloy lamang sa kasalanan. Sin after sin, after sin, after sin. When it is finished, it bringeth forth death. Ang dulo ng kasalanan ay kamatayan. Wala pong ibang daan o walang ibang papupuntahan, patutunguhan. Lahat po tayo ay papunta doon. Kaya hindi mo dapat katakutan pag-usapan ng kamatayan. Dahil ito yung dulo ng ating mga buhay. Pero ang tanong, alam mo ba kung saan ka pupunta? Pag dumating na ba ang oras ng iyong kamatayan, mararamdaman mo naman yan eh. Magkakaroon ng mga sign. In Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. For the wages of sin is death. Wages is something we earned or worked for. Ito yung sahod. Ito yung paycheck ng ginagawa mo. Tulad dito sa Italy, may mga work na per hour, kung ilang oras ang natrabaho mo, ay hindi yung ibabayad sa'yo. Kung naka 5 oras ka, may 5 oras din na bayad sa'yo. And ito yung binibigay sa atin na analogy ni Apostle Paul. Ang kabayaran ng kasalanan, yung kasalanan na pinaghirapan mo, in-enjoy mo, nilasap mo,
pinamuhay mo, pinaghirapan mo. Ang kabayaran ng lahat ng yan ay kamatayan. Kaya lahat po tayo ay mamamatay dahil sa kasalanan. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na, hindi ko naman ginustong magkasala. Hindi ko naman ginustong gumawa ng mali. But here, for the wages of sin, we earned it, we worked for it. This is the result of our own doing, and we can't blame anyone but ourselves. Di ba meron tayong sowing and reaping. What we sow, we will reap. Kung ikaw ay nagtrabaho, meron kang sasahurin. Ganun din po yun dito. Kung ikaw ay gumawa ng kasalanan, ikaw ay may kamatayan na harapin. And death is not just a physical death. Hindi lang po ito na pag ikaw ay linilibing na, wala na, tapos na. But this is the eternal separation from the love of God. Dalawa lang po ang patutunguhan ng tao pag namatay. Langit or impyerno. Kung wala po tayong tamang relasyon sa Panginoon, kung hindi ang Panginoong Hesukristo ang ating Diyos at tagapagligtas, doon po tayo patutungo sa dagat-dagatang apoy. And death is eternal separation from the love of God. Ang presensya na makukuha mo na lang po doon ay ang galit ng Panginoon sa kasalanan. Ang puot ng Panginoon sa kasalanan. The wrath of God is judgment. In Romans 2, verse 7, to them who by patient continence is well-doing seek for glory and honor and immortality and eternal life. And our last verse, in Ephesians 2:8 and 9, for by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, hindi ng iyong sarili. Ito ay regalo ng Diyos, it is the gift of God, not of works. Hindi sa iyong ginagawa, sa iyong mga ginawa, hindi sa iyong pagiging mabuti, pagiging membro ng isang simbahan, sa pagbigay sa simbahan, wala kang ginawa para sa iyong kaligtasan. Lest any man should boast. Walang sino man ang kaya magmalaki sa harapan ng Panginoon patungo sa kanilang kaligtasan. I hope na naka-tune in pa po yung mga bisita natin. And if you're still listening, I hope na magkaroon po tayo ng realization by preaching of this word, sa pagpapag-aaral natin ang salita ng Panginoon. Sabi po dito, in Romans 10:14, how then shall they call on him whom they have not believed? And how shall they believe in whom they have not heard? Ngayon pong gabi, narinig niyo po ang salita ng Panginoon. I hope narinig niyo po ang magandang balita na merong kaligtasan. May kaligtasan sa pagpapalaya ng Panginoon sa ating mga kondisyon. We were delivered from law. We were delivered from being slave, and from death. Tonight, we will pray. I hope na ariin niyo po itong panalangin nito kung niyo pong nakikita ang inyong sarili sa harapan ng Panginoon. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Lord, for this time. Napakinggan po namin ang inyong salita, Panginoon. We pray for our first-time visitors na kumilos po kayo sa kanilang mga puso, Panginoon. Makita po nila ang kanilang kondisyon sa inyong harapan. Wala po kaming kakayanan na umalis sa ganong sitwasyon, Lord. It is only you who can deliver us, rescued us, Panginoon, through the Lord Jesus Christ. It is only by His precious blood who can redeem us. It is only through His grace, Lord,
kami po ay magkakaroon ng kaligtasan. I pray, Lord, for the brethren and visitors. Convict them, Panginoon. Kayo po ang kumilos sa kanilang mga puso't isipan, Panginoon. Ito po ay maging blessing sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng ginawa niyo po sa amin. In Jesus' name we pray, Amen. And meron po diyang lalabas na question sa mga bisita po. Kung lumabas po ito, pwede niyo pong sagutin. At tatanungin po dyan, do you accept the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior? You don't just accept Him as your Savior, but also His Lord in your life. He's our new Master, and we are now servant unto righteousness. As we conclude, as we reflect on our spiritual journey, it is essential to acknowledge the profound ways God works in our lives. The daily experience of salvation. Ang kaligtasan po ay hindi lang one-time na experience. Simula nung ikaw ay na-born again, ikaw ay na-regenerate, nung ikaw ay nagkaroon ng relasyon sa Panginoon, from that day, you experience the salvation coming from the Lord. The daily experience of salvation and sanctification is a humbling reality that leads us toward eternal fellowship with the Lord Jesus Christ. Imagine niyo, hindi lang tayo iniligtas para manatili lang dito sa mundong ito, but the Lord Jesus Christ Himself wants to be with us in heaven. He wants us to enjoy, to have fellowship with Him in heaven. We are granted the incredible privilege of not only being His people, but also serving Him. We are saved to serve. We are saved to serve, transforming us from former slaves of sin into devoted servants. Kaya nga po, di ba sinabi niya doon, well done, my faithful servant. This transformation should inspire us to give glory and praise to Him. Lahat ng katotohanan, lahat ng kabutihan na natututunan, na pag-aaralan mo, nalalaman mo, na ginawa sa iyo ng Panginoon, ito dapat yung gasolina. Ito dapat yung nagmo-motivate sa iyo, nag-i-inspire sa iyo na magpatuloy para bigyan siya ng kapurihan. Hindi sapat yung problema mo sa buhay para tumigil kung ikaw ay totoong ligtas. Hindi sapat yung kahinaan mo para hindi na maglingkod sa Panginoon. However, much like the Israelites who often forgot God's deliverance during their captivity, we too may overlook the blessings He has provided. Lagi nating, minsan, yung mga simpleng bagay o yung mga malalaking bagay na sa tingin natin normal na lang ay nakakalimutan na natin. Hindi na natin nabibigyan ng paalala kung ano ba yung ginawa sa atin ng Panginoon. We too may overlook the blessings He had provided. It's crucial for us to remember and appreciate the goodness of the Lord and the salvation He offers through His deliverance. In our humble acknowledgement of His faithfulness, we are reminded that He is always with us, ready to guide and support us in our spiritual path. I hope, ma'am, na nakita niyo po yung liwanag ng Biblia, yung kapangyarihan ng Panginoon sa kaligtasan, yung kayang magpalaya sa atin sa pagiging alipin natin sa kasalanan. Ang isang, I believe, na the more na binababa natin ang tao sa harapan ng Panginoon, mas lalo natin nakikita ang kapangyarihan ng Panginoon. Mas nakikita natin yung kanyang katuwiran, katapatan, at kapangyarihan.
we are reminded that He is always with us and ready to guide and support us in our spiritual path. I hope na naging blessing po sa inyo ang mensahe ngayong gabi. The salvation through deliverance. Kung wala na po, tayo po ay magpipray na. So, let's all pray. Dear God, Heavenly Father, maraming salamat Panginoon. Maraming salamat Lord for Thy Word. Thank you Lord for the message that we hear tonight. Maging paalala po ito Panginoon sa aming lahat kung ano po yung ginawa niyo po sa amin, kung ano po yung kabutihan, yung pagpapalaya na ginawa niyo po sa amin sa mga bagay na ito. Maraming salamat Panginoon sa inyong salita. Patuloy niyo po kaming pagkilusan. Tulungan niyo po kami Panginoon na lumakad ng naayon sa inyong katuwiran Lord. As we understand now that we are servant of righteousness, that we should have a fruit of holiness, magkaroon ng kabanalan sa aming mga buhay, at nang kayo po ang maitaas sa aming mga buhay. Maraming salamat at i-bless niyo po ang patuloy ang media platform na ito. In Jesus' name we pray, Amen. Thank you everyone and have a good night.